Vet review for Casiopet Ivermectin Pour-On Solution. Nakikita ko to, viral siya ngayon sa TikTok. So, sasagutin ko yung mga questions nyo if safe nga ba to for dogs and cats and would I recommend it. Ivermectin Pour-On ng Casiopet, ang main ingredient niya is Ivermectin B1. So, ano nga ba yun? Ang Ivermectin B1 is also known as abamectin. Ito ay nagre-regulate ng insects such as mites and cockroaches. And usually, ginagamit to sa bait to attract yung mga insects and sprayed at a concentration between 0.15% to 2%. Tapos sprayed naman at a concentration of 0.01% and 0.05% para sa mga cockroaches. And since low yung concentration, rare yung signs and symptoms or side effects. On some subchronic toxicity tests, napansin nila na mas slightly more toxic ang abamectin compared sa ivermectin. And sometimes in dogs, na nakita nila is may vomiting, ataxia, hypersalivation, paglalaway, lethargy, panghihina, mydriasis, pagdilate ng mata, diarrhea, pagtatae, at gastrointestinal disturbance. Don't get me wrong, alam ko na effective talaga yung mga gatong drugs like ivermectins. Di natin maiwasan na meron silang mga side effects. At isa rin yun sa hinanap ko sa produktong ito. Dapat may naka-indicate rin dito. At ito yung nakalagay. Cats and dogs that lick the liquid medicine experience short-term salivation mainly due to the alcohol content in the drug carrier. To be honest, masyado tong onte and too good to be true para sa drug na ganito. Kasi if you could remember, dito sa study na to, maraming simptomas ang pinakita yung mga aso. Ito nasabi nila sa hypersalivation, pero other than that, wala na. Itong abamectin na to, kasama siya sa group of drugs called ivermectins. Pamilya niya yung ivermectin, doramectin. And take note, itong mga drugs na to, may mga certain breeds of dogs that are sensitive to it. Kapag na-expose sa gamot na to, mag-lead to toxicity, na ivermectin toxicity. And since ang laman ng product is abamectin, and magkapamilya sila, so it's possible magkaroon sila ng ganitong reaction din sa pour-on na to. This one is commonly seen sa mga herding breeds like collies, English sheepdogs, Australian shepherds. Itong mga breeds na to ay may mutation sa MDR1 gene. Ito kasi yung responsible para mag-excrete or eliminate ang drug sa blood-brain barrier ng mga dogs na to. And since may mutation dito, technically hindi makakalabas yung gamot dun sa utak nila. And pwede sila magkaroon ng severe and life-threatening reaction or symptoms like this na related sa nervous system nila. Ito ay ilan sa mga breeds na pwedeng may MDR1 mutation. At naka-indicate rin dito yung frequency kung saan nangyayari yung mga ganong klaseng toxicity occurrences sa kanila. At ito pa yung ibang mga breeds. Pause if you like to read it. And isa pa sa gusto ko malaman kung gaano katagal ang effectivity nito. Will it last on your pets for months, weeks? Nung chinek ko yung paper insert nila, I expected na syempre merong ganon. Gaano katagal magsistay yung gamot sa katawan ng aso. Kasi sa ibang pour-on products may nakalagay. Lalo na sa mga specific parasites, kung gaano kabilis maging effective yung gamot sa kanila. Although dito, wala. So, para sa akin, kulang yung information dito. And ito pa yung napansin ko. Dito sa mga inaapektuhan daw niya mga parasites. Mga parasites na sabi niya ay hindi parasites na nahanap sa mga dogs and cats. Where in fact, ang market nila, as shown sa mga pictures online, are dogs and cats. Which is questionable para sa akin. Lalo na dito. Etong Strongyloides ransomii, ito ay a roundworm na nahahanap sa mga baboy. So, bakit siya nandito kung ang market nyo is for dogs and cats? Alam nyo yun, make it make sense. Pero if you really want to target yung mga specific parasites for dogs and cats, dapat naka-indicate yan dito. Again, wala akong problem do sa mismong drug itself, but how this drug is marketed for our pets. And yung information na nakalagay do sa mismong product. Oo, mura siya. Malaking tulong lalo na sa mga fur parents siya na maraming alaga. And yung iba na nakakagamit ito, effective siya. Kasi effective talaga siya for external parasite. Pag ang pinag-usapan natin ay yung drug mismo. Pero when it comes to duration, gano'ng katagal ito nagsistay sa katawan alaga, efficacy of the drug, kung gano'ng katagal bago mamatay yung mga external parasites na to, kung para saan talaga na parasites ito effective. Kasi medyo sabog or may mga parasites na hindi talaga for dogs and cats na nakalagay doon sa likod or sa mismong paper insert. And to indicate yung mga adverse effects nito or side effects, hindi pa klaro and kokonti pala. Which is for me is a red flag. Kasi ang mga drugs naman talaga, marami ditong it's rare pero merong side effects talaga. Baka mamaya sabihin nyo, gusto nyo lang yung mamahaling ganong ganyan, pour-on solution. Hindi guys, alam nyo ba kung bakit ganun yung presyo nun?
backed up with studies siya, efficacy studies, and kung makikita nyo yung pamphlet ng mga pour-on solutions na kilala, like Frontline, makapal and mahaba, naka-indicate doon kung gaano katagal yung duration ng gamot sa katawan ng aso o kaya pusa, ano yung mga specific parasites na target ito, ilang minutes or hours bago mamatay o matanggal yung mga parasite, paano yung mode of action ng mismong drug, naandun siya sa paper insert. I would say ang dami pa nitong kulang. And it's risky for parents to give this to their pets. And as a veterinarian, I would say, ayoko i-recommend yung ganito. Gusto ko, syempre, yung sigurado na at backed up with studies. Oo, mura siya. But what will happen in the long run? Kaya, don't forget to consult your vet.